Sa Cagayan de Oro ang last stop ng Senado for public consultation on the anti-dynasty bill. Senators are now going all out in filing their own versions of the anti-corruption measure. Yan ang agenda report ni Hannah T. Ng panukalang kontra-dinastiya sa Senado. Pampito na ang panukala ni Senator Loren Legarda sa hanay ng mga anti-political dynasty bill sa higher chamber. Malinaw na sinasabi sa kanyang version na ang political dynasty ay concentration of power ng spouses or relatives within the second degree of consanguinity. Kabilang dyan ang magulang, anak, kapatid, whether full or half-blood at asawa. Kung sabay o magkasunod ang termino na magkapamilya, political dynasty pa rin daw ito. Tinapos na ng Senate Committee on Electoral Reforms ang kanilang public consultation tungkol sa kontra-dinastiya ngayong araw sa Cagayan de Oro. Aktibo ang youth sector, civil society groups at maging mga guro sa naging diskusyon. Sumipot din si Senator Kiko Pangilinan na may version din ng anti-political dynasty bill. Isinusulong din ni Pangilinan ang pagbabawal hanggang second degree of consanguinity na political dynasty relationship. Base sa pag-aaral ng PCIJ na ginamit ni Pangilinan sa kanyang explanatory note, 87% sa mga gobernador ng mga probinsya ay bahagi ng political families. 8 naman sa 10 kongresista ay bahagi ng dinastiya. Lumobo pa raw ng 67% ang dynastic representation sa Kamara, kumpara noong 2004 na nasa 48% lang. Ani Pangilinan, hindi na raw maaari ang business as usual para sa mga politiko, lalo na't kasagsagan ngayon ng flood control scandal. The fact that we are facing and continue to face, and it remains unresolved, the largest corruption scandal in the history of the Republic, this too is a wake-up call for the bureaucracy as well as the governed, that's you, the governors and the governed, na hindi na dapat pwede yung dating gawin. Muli namang pinaalala ni Senator Risa Hontiveros na walang nilalaban ng political families ang kanilang panukala, kundi mas pinapalawak nito ang oportunidad para sa publiko na mas makapag-participate sa larangan ng politika. Pag may dinastiya, malimit, mas malalim pa ang kahirapan. Hindi umaahagos sa sambayanan ang yaman. Una nang sinabi ni Hontiveros na excited siyang magbuo ng committee report tungkol sa panukala at target makapagpasa nito habang nakasesyon ng Senado o hanggang Marso. Sa pagsuyod ng komite ni Hontiveros sa iba't ibang probinsya, wala namang mariing tumutol sa kanilang panukala. Nagbahagi rin ng suporta ang business sector sa CDO dahil aminado silang na pag-iiwanan na raw ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa dahil yan sa mga political dynasty. A lot of us Filipinos have the capacity, have the mental power to do what is good for our country. Nakatakda mismo sa konstitusyon na dapat may equal access ang lahat sa serbisyo publiko at bawal dapat ang political dynasties as may be defined by law. Pero halos 4 na dekada na ang nakakaraan, wala pa ring naitatakdang batas para rito. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.